Nangangalahati na raw ang usad ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Yan ay matapos makapagsumite ang Vice Presidente ng kanyang sagot sa summons na inisyu sa kanya. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Cheryl, ayon sa online post ni Impeachment Court spokesperson Atty. Reggie Tonggol, Step 5 na ng impeachment process yung isinagawang paghihintay sa kasagutan ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons na ipinadala sa kanya ng Senado bilang impeachment court noong June 11. At kahapon nga ay na-accomplish na ito. 3:53 kasi kahapon PM nang maipadala ng panig ni VP Sara sa Kamara ang kanilang tugon sa writ of summons. 5:49 PM naman nang dumating din dito sa Senado sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug na Clerk of Court ang messenger na si Arnel Barrientos Jr. mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm. Bitbit niya ang 6 na kopya ng kasagutan o answer ad cautelam. 34 pages ito, dagdag pa ang verification pages. Bagaman hindi pa nabibigyan ng buong kopya ang media, sa unang pahina na nakita natin, sinasabi nito na dapat daw i-dismiss ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil nalalabag nito ang 1-year bar rule na nasa konstitusyon. Nakasaad din na wala raw statements of ultimate facts sa pang-apat na impeachment complaint na inendorso ng Kamara at tila pang-aabuso ito sa impeachment process. Ayon kay Senate Secretary Bantug, ang ibig sabihin ng answer ad cautelam na kasagutan ni Duterte ay fina-file nila ang pleading with precaution. Posible raw na gusto ng panig ni Duterte i-reserve ang ilang mga argumento pero bilang pagtugon sa kautusan ng impeachment court ay naghain sila ng kanilang kasagutan. Cheryl, ayon pa kay Atty. Tonggol, sa June 30, huling araw na inaasahan namang makakapagpasa na rin ng answers ang House prosecutors magiging 55% na ang progress ng 11th-step impeachment process. Inaasahan magpapatuloy ito sa Hulyo sa pagbubukas ng 20th Congress. Cheryl. Maraming salamat, Merimon Reyes.